Mahigpit ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sinabi ko po kanina sa umpisa ng misa na ang sino makakaramdam na siya ay mahal ng Diyos, yun ang simula ng kanyang paggaling. Amen? Yun po ang prerequisite ng hymn. Tayo po ay mahal ng Diyos at ang Diyos ay patuloy na magpapamalas ng kanyang pagmamahal sa atin tulad ng ginagawa natin ngayon. Ang nagpapagaling ay si Jesus, hindi po ako. Ako po ay tagapagpaalaala lamang na sa tuwing kayong aatin ng misa, kahit hindi ako nagmimisa, pwede kayong gumaling sa mga karamdaman. Dahil si Jesus ay nandito lamang naghihintay sa ating lahat. Napakabigat ang pagbasa ngayon. Parang lalo-lalo na sa isang mayaman. Ang sabi ay ito. Sa isang mayaman, mas madali pang pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayo. Ngayon, tinanong siya ni Pedro, sino naman ang maliligtas? Napakaganda na yung sagot ni Jesus. Sa tao, halos imposible ang maligtas. Pero sa Diyos, walang imposible. Yun po ang mabuting balita. Tuwing sayo, meron po isang babae na nagpunta doon sa amin sa Monte Maria. Naalala ko siya na lumapit sa akin at ito ang sabi, Father, tulungan niyo po ako. Ang ating fallopian tube ay sarado. Gusto ko po magkaanak. Ano ba Tagalog sa fallopian tube? Bahay-bahay. Yan. Nagbibiro lang ako. Sabi ko, mapusan sana ang iyong bahay-bahay. Malis na yung babae. 2 weeks ago, bumalik yung babae, naladala ang ultrasound. Siya po ay 38 years old at ang sabi ay, Father, nalaman ko ng marami na naiiyak siya dahil sa ultrasound, nabuksan ang kanyang fallopian tube at siya po ay buntis ngayon. Amen. Halos imposible ito sa tao, pero sa Diyos, walang imposible. Walang imposible sa mga taong sumasampalataya. Yun ang gusto makita sa atin ng Jesus. Kung ang umpisa ng ang paggaling ay yung tinatawag na maramdaman natin ang pagmamahal, ang pangalawa, upang tayo ay makatanggap ng pagpapagaling, kailangan maipamalas natin sa Diyos kung gaano kalaki ang ating pananampalataya. Katulad ng nakaraang pagbasa, may isang babae na lumapit kay Jesus. Yung lumapit kay Jesus, umiiyak dahil ang kanyang anak ay inaalihan ng demonyo, tormented by the devil. At ang sabi ni Jesus ay ito, napakalaki ng iyong pananampalataya, kaya kahit anong bilhin mo, ibibigay ko sa iyo. Yun pala yun. Kung gusto nyo bumalik, kailangan si Jesus ay humanga sa inyong pananampalataya. At may isang bagay na sinabi dito si Jesus, kung gusto nyo kayo ay hangaan ang inyong pananampalataya. Anyone who has left houses or brothers or sisters, father or children, mothers and fathers, and their fields for my name's sake, will receive 100-fold and will inherit eternal life. Gusto po ni Jesus tayo'y matulong sumunod sa Kanya. Minsan, nagtataka rin ako sa ating mga mananampalataya at tinatanong ko kung gaano malaki nga ang ating pananampalataya. Unang-una, bakit hindi tayo makapaglingkod ng lubos sa Diyos?
ako'y napalapit sa Diyos, wala na po ako, wala na sa aking vocabulary yung tinatawag na problema. Ang problema sa akin ay pagsubok na lamang. Isipin niyo po yan. Sa mga nananampalataya ng Diyos, kahit kayo may diabetes, hindi yan problema. At ayaw ng Diyos, problema kayo sa inyong mga muscle pain. Ito, kolektor. Anong sakit niyong kolektor? Ngayon lang ako nakakita ng kolektor na sakit. Osteoporosis pala. Yung pala siya ang makukolekta mamaya sa ito. Sabi mo sa ating pagbasa, kailangan iwanan natin ang lahat. Nakita ko po yan, nakaramihan sa atin na problema. Ang atin naman Diyos, sinasabi sa atin, huwag kang problema. Dito tayo parang dalhin ito. Ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-alala. Tayo naman, hindi makatulog, nag-iiyak. Pagka may kasakit, pagka sinabi kayo may cancer, pupunta sa palay, yak na yak. Pag nagbasa ka na ng Biblia, sasabihin ay, huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan. May nagsabi sa akin, Father, nasanay na po kung mga problema, ano ang gagawin ko? Bakit ba sinasabi na Diyos huwag tayo ng problema? Kasi, hindi mo kaya pagalingin ang iyong sakit. Kahit ako, hindi ko kaya pagalingin. Ang Diyos lamang ang pwede magpagaling. Kung ikaw ay may kata, pagka may problema mo yan, hindi mo naman lalo gagaling. Baka ito, ito, yak na stroke, ay hypertension, na problema. Ang sabi rin ng Diyos, huwag kang problema, pagsubok lang yan. Lalong lumakas ang iyak. Bakit kayo naiyak? Masaya raw siya. Masaya ka. Sige. Ito po ang sinasabi ng Diyos. Ngayon, kung kayo sanay ng problema, ito ang inyong problemahin. Kung paano kayo magiging banal. Kung paano tayo susunod sa Diyos at sa Kanyang ipinag-uutos. Problemahin ninyong hindi kayo magiging chismosa. Yan. Problemahin ninyong hindi kayo magiging pakialamera. Yan. Problemahin ninyo kung paano mawawala ang galit sa inyong dibdib. Yan ang pinamumroblema sa atin ng Diyos. Huwag mong problemahin ang isang bagay na wala naman kayong magagawa. Ano ba ang mga bagay na wala tayong magagawa? Halimbawa, ikaw ay na-stroke. Halimbawa, ikaw may sakit sa puso. Ikaw ay may thyroid problem. Ibibigay natin lahat yan sa Diyos. Sabi natin, Panginoon, ikaw lamang ang makakapagpagaling. Panginoon, ikaw lamang ang makakatanggal ng aking arthritis. Yun naman ang totoo. Kaya ang sabi ng Diyos, wala kang problema. Pero, ang Diyos, hindi kayo pwede tulungan kung ayaw ninyong magpatawad. At Diyos, hindi kayo pwede tulungan kung kayo laging nagagalit at kung kayo laging masungit at kung kayo ay swapa. Kaya ang Diyos galit sa mayayaman dahil hindi marunong tumulong. Pero hindi kayo pwede tulungan ng Diyos dahil we have free will. Ang pinagtataka ko naman kung bakit tayo may mga nagsisimba. Minsan hindi nyo na ba napapansin? Kahit tayo simba ng simba o kahit maraming simba ng simba, hindi nagpapago.
May galit pa rin sa dibdib. Nag-iisip pa rin ng masama sa kapwa. Minsan kahit tayo nagdarasal, parang walang nagbabago sa ating buhay. Minsan niliisip natin yan, no? Yan po ang mga bagay na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Yan ang inyong problemahin upang makapta natin ang buhay na walang hanggan. Amen? Yun po ang gusto ng Diyos. Bakit? Gusto po ng Diyos maging masaya tayo. Ayaw ng Diyos na nagiging miserable ang ating buhay. Bakit ba nagiging miserable ang buhay ng tao sa lupa? Kapag ka may kaaway. Paano nagiging miserable ang buhay ng tao sa lupa? Kapag ka hindi tayo nagbabahagi. Alam mo naman nagugutom ng iyong kapitbahay. Bulong naman ang iyong pagkain sa inyo. Tinitiis niyo ang inyong kapitbahay. Mamamatay na. Alam niyo naman ang ibibigay yung tulong. Hindi mo man lang nag-alaw. Kaya ang sabi ng Diyos, yung mga pwedeng tumulong at hindi nagawang tumulong sa mga wala, napakahirap nitong umakyat sa langit. Sana matutunan natin yan. Bakit tayo tinuturo sa atin yan ng Diyos? Dahil mga kapatid, yun ang nakakapagpaligaya atin. Yun po ang makakapagbigay sa atin ng tinatawag na kaluwagan ng dibdib. Subukan ninyo tumulong sa mga taong nangangailangan at maganda ang pakiramdam. Meron po akong kilalang mayaman. Ito pong mayaman ito, matanda na. Napakaraming beses na ito na sinabing mamamatay na. Hanggang ngayon ay buhay pa. Tinanong ko ang kanyang anak. Sabi ko, Marvin, ano ba sikreto ng iyong ina? Hanggang ngayon buhay pa. May 10 yata yan. Sabi niya, Father, alam niyo, tuwing niyang magkakasakit at mamamatay na, may dadalaw na pare. At ang sasabihin niya sa pare ay ito, Father, ano bang ipinagagawa mo sa simbahan? At ang nanay ko ay ibibigay, hanggang ngayon binubuhay pa ng Diyos. Misteryo! Tinasabi ko ito, dahil totoo pangyayari, yun ang sabi ng babae ito sa akin. Kaya siguro ang nanay ko buhay pa, dahil marami pang simbahan ipagagawa, tuwing mamamatay na, kaya siya ay nakasiyak ng simbahan. Sabi ko, sige. Minsan nga, sabi ko sa Diyos, pag ako nagdarasal, pag kami nagpapapray over sa akin, Panginoon, kung hindi ko ito magpapago ngayon, patagalin mo ang proseso, patagalin mo pa, huwag mo pa pagalingin. Bakit? Ano ba? What's the point of you getting healed? Kung hindi naman magaganda ang ugali. Minsan, ang kasakit na inyong nararamdaman ay pamamaraan ng Diyos para tayo magbagong buhay. At para tayo mahaligtas. Kasi yun po ang bottom line eh. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, if this gift will not bring these people to conversion, huwag na lang, sayang pa. Kasi wala naman ditong magic eh. This is all about faith, this is all about God's stuff, and this is all about the Word of God being preached. Tayo po mga tao na nandito ngayon sa simbahan na tinatawag na itong Healing Mass, ang mahalaga po dito ay mapalapit talo kayo sa Diyos. Kaya nga po ako nagsisikap na mag-homily. Mag-homily at sabihin sa ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sinasabi nito ay napakahirap sa isang mayaman. Ang sasabihin ko kaya pala ang Pilipinas ay mahirap pa hanggang ngayon dahil aakyat na lahat sa langit. Hindi po yan. Ang sabi po dito ay tayo ay dapat
Minsan hindi niyo ba napapansin, ginawa niyo ng lahat. Hanggang ngayon may utak pa rin kayo. Yung trumabaho ka na ng trumabaho, bakit walang asenso? Subukan ninyo paglingkod sa Diyos. Subukan nila. At makikita nyo kung paano magbigay ng gantimpala ang Diyos na yan. Subukan nyo. Subukan nyo ibigay ang inyong sarili sa Panginoon. Wala pa po akong nakitang tao na naglingkod sa Diyos at ito ay kanyang pinabayaan. Wala pa. Yung tinatawag na authentic service to our God. Yun ang ibigay buong sarili sa Diyos. Hindi po niya kayang pabayaan. Pero marami naman ako nakita kasi sa buhay, pero wala ang Panginoon yung kanyang kayamanan na nakamit nagsawalang-wala. Bakit? Malayo sa Panginoon. Marami din sa atin ang nag-iisip na ano ba ang magandang may regalo sa inyong mga anak? Karamihan ang iniisip natin, bigyan ng pamana. Lupa, pera, bahay, pinag-aralan, kailangan ng edukasyon. There is no problem with that. Napakagaganda niya ng pamana. Pero, may mas maganda pang pamana na kayo ay may pamibigay sa inyong anak. Higit sa anumang bagay na aking sinabi. Higit sa lupa, higit sa bahay, higit sa pera, higit sa pinag-aralan. At pag ito'y naibigay niyo sa o naipamana sa inyong mga mahal sa buhay, pwede nyo nang iwan na kayo ay panatag ang loob. Ibigay niyo si Jesus bilang pamana nyo at hindi nyo na puproblemahin ang anak nyo. Pero po akong kilala, isang nanay nag-abroad. Ito pong nanay na ito hindi malayo sa amin. Doktor, kapag-anak ko. May kaisa-isang anak. Ang pangarap niya sa kanyang anak ay maging piloto. Lagi pong pumunta ng Amerika, bumabalik. Once a year, 1 month. Iniiwan yung anak sa kanyang ina, sa lola ng bata. Pag-asawa na sa abroad, sabi niya, 10 years lang kami. Pag-abroad, babalik na kami pagkakaipon. Bata na umpisa, umiiyak. Ayaw pa alisin ng nanay, kasi nasanay na. Di na umiiyak. Dahil 17 na ang bata, nag-decide na ang magulang na bumalik. Dahil may pera na sapat para pag-aaral. Alam niyo po nung bumalik, yung bata nasa kulungan. Dahil drug addict. Ang pinakamagandang pamana na naibibigay ninyo kung kayo'y tunay na nagmamahal at nananampalataya ay si Jesus. May kasabihan naman, you cannot give what you do not have. You can only give what you have. You can only give what you possess. So tayo na nakakarinig ng pangaral, itong hiling mas na ito ay gagamitin tama. Ginagamit para sa malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Dahil, huwag mo ba, pagkatama natin ngayon, pagka sinabi na mayroong mas for salvation, mas for eternal life, walang pupunta. Pero pagka sinabi
Gusto nyo makatanggap ng pagpapagaling? Ito bang pagpapagaling na ito ay, ang means nito ay ang ating pananampalataya at ang nagpapagaling ay ang pagmamahal ng Diyos at ito'y galing sa Panginoon. Kailangan marinig natin ang kanyang salita, maunawaan ang kanyang mensahe at maramdaman ng Diyos sa ating buhay at malaman ang katotohanan na ang tunay na katotohanan ay sa tuwing kayong ma-attend ng misa, nandito si Jesus na hindi na naman kayo attend ng misa dahil may healing mass. Umaasa ang Panginoon na simula sa araw na ito na inyong marinig na ang bawat misa ay misa ng pagpapagaling. Tuwing po kayo attend ng misa, kahit po anong araw, huwag po kayong tutulog-tulog sa simbahan. Karamihan sa simbahan ay inaantok ang tao. Father, makinig. Ito. Kaya ako pinapaypayan ng bata ka rin. Pagpasalamat po kayo at mainit dito. At ang sino mang nakakaramdam ng mainit, ang ibig kong sabihin niyan ay kayo'y mga buhay. Amen? At habang buhay may pag-asa, ibig sabihin, may pag-asa pa tayong magbago at papalapit sa Diyos at ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po lahat. At hilingin natin ang tulong at panalangin ng mahal na Birhen habang ating dinarasal. Aba, Ginoong Maria, Panginoong Jesus, sa hapong ito, basbasan mo po at padalingin ang mga tao may karamdaman, katawan at kaluluwa, yung pong mga may cancer, may arthritis, may goiter, may cataract, may glaucoma, may diabetes, masakit ang likod, may vertigo, may prostate cancer, stroke, may hypertension. Yung mga nandito, Panginoon, na may galit ng dibdib, may hinanakit, ampo, mga mag-asawa hindi magkasundo. Tapos basan mo rin po, Panginoon, yung mga dialysis, mga hindi magkaanak. Kahit po dito masakit ang tuhod, likod, bato, may cyst, may asthma, tuberculosis, may hepatitis, may sakit sa puso, may high blood pressure, leukemia. Lahat ng karamdaman, Panginoon, ng mga tao nandito ngayon. May kidney problems. Naniniwala kami na kami ay makakatanggap ng kagalingan dahil sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalan.